Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladaw wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu tabaraka wa ta'ala hadiyan wa basyiran wa nadira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fattaqullaha ibadallah waltazimu sunnata nabiyahu tahtadu wa akhlisu lillahi tabaraka wa ta'ala niyataka wa tuflihu wabta'id anil munkarati wa taslamu wastabikul khairat tarbahu. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang sa kanyang mga alipin ay nakababatid at nakakakita. Luwalhati sa kanya ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Luwalhati sa kanya na siyang nagpababa sa mga tao ng Furqan, ang Quran na siyang pamantayan sa pagitan ng tama at mali. Alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna al-alamina nadhira. Na ibinaba niya ang Furqan sa kanyang alipin upang ang alipin niya nawa na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay maging tagapagbabala sa sangkatauhan. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Luwalhati kay Allah na siyang nasa kanyang paghahari ang anumang nasa kalangitan at lupa. Walam yattakhidh walada, na siyang hindi nagkaroon ng anak. Walam yakun lahu sharikun fil mulk, at wala siyang anumang o sinumang kasabwat, kakampi, katulong o katambal sa kanyang paghahari. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Ang nag-iisang lumikha sa lahat ng bagay at nagtakda ng anumang itatakda sa mga ito. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, ang nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya sa siyang isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang gabay at tagapagbigay ng magandang balita at tagapagbabala. Tagapag-anyaya tungo kay Allah sa pagdanais ni Allah subhanahu wa ta'ala, daradala ang liwanag at ilaw. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala, at gayon din ang aking sarili ay nagpapayo sa aking sarili tungkol dito. Marapat nating katakutan si Allah o mga alipin ni Allah. Marapat nating sundin ang sunnah ng kanyang propeta na sa pamagitan nito tayo ay magagabayan. Marapat tayong maging mukhlis, magkaroon ng dalisay na layunin para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mabubuting gawa. Nang sa gayon, tayo ay magtatagumpay, insyaallah. Gayon din ay marapat sa atin ang lumayo sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, na dahil dito tayo ay magiging ligtas mula sa parusa, insyaallah. At marapat tayo mag-unahan sa kabutihan na sa pamagitan lamang nito, tayo ay magkakamit ng kabutihan sa ating pamumuhay sa mundo, insyaallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na mga mananampalataya pagkatapos ng Ramadan ay nakakaramdam ng bakas ng mga mabiyayang mga araw na ito. Kaya nga sa mga araw pagkatapos ng Ramadan, ay marapat lamang sa tao ang magpatuloy sa paggawa ng mabuti at samantalahin niya ito habang nananaytay pa sa kanyang puso
sa kanyang mga ugat, sa kanyang buong pagkatao ang diwa ng Ramadan. Nang sa gayon, ang liwanag nito, ang ningas nito ay magpapatuloy sa ating mga katauhan sa buong taon kahit hindi Ramadan. Nang sa gayon tayo ay mananatiling nagpapakamatuwid na dahil dito nga makakamit natin ang isa pang gantimpala ng pagpapakamatuwid at hindi lamang yaong gantimpala na makakamit sa kabilang buhay, bagkus ay gantimpala at kabutihan na makakamit natin sa buhay natin dito sa mundo. Lalong-lalo na tayo mga mananampalataya, tayo ay mayroong balanseng pananaw sa ating pamumuhay dito sa mundo. Tinatanaw natin na tayo nga ay magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay mabubuhay sa kabilang buhay. Subalit pinahalagahan din naman natin ang mundong ito bilang panustos, nang sa gayon ay matupad natin ang dakilang layunin kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng kanyang sinabi, "Man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mu'min." Sino man ang gumawa ng mabuti sa mga tao, lalaki man o babae, habang sila ay nananampalataya, falanuhniyannahu hayatan tayyibah. Dudulutin namin na sila ay magkaroon ng mabuting pamumuhay. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. At katiyakang gagantimpalaan namin sila. Ibibigay namin sa kanila ang gantimpala nila ayon sa kung anong pinakamabuti nilang ginawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming mga bagay ang mapagtatanto natin sa ayan na ito. Unang-una, ang pagiging mananampalataya nino man ay marapat lamang na mga hulugan na siya ay magiging matuwid sa kanyang gawain. Walang saysay ang pananampalataya na nasa puso kung hindi ito nagdudulot ng matutuwid na mga gawain at matutuwid na mga pananalita. Gayun din, ang pananampalataya nga ay kinikilala natin na ito ay nilalaman ng puso, sinasambit ng ating mga dila at isinasabuhay ng ating mga katawan, na pinagtibay nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito. At bilang gantimpala sa sino mang nananampalataya at gumawa ng mabuti, ay katiyakang si Allah ay magdudulot na sila ay magkaroon ng mabuting pamumuhay. Mabuting pamumuhay na tinutukoy dito ay pamumuhay ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal ayon sa liwanag ng Quran at Sunnah, ayon sa pagkakaunawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Matuwid na pamumuhay na siyang pinakamatuwid sa mga matutuwid. Dahil maaring ang mga tao ay magkakaroon ng kanilang mga pamantayan kung ano ang mabuti at matuwid. Subalit, dahil ang ating pamantayan ay ang kung ano ang ninais ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin, na siyang ating tagapaglikha, tagapagtustos, tagapagmay-ari at tagapamahala, sino pa ba ang mas nakakaalam kung ano ang pinakamabuti liban pa sa Panginoon nating nag-iisa at walang katambal at ating Diyos na sinasamba ng nag-iisa at walang katambal. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat lamang na magsikap tayo sa mga gawain na ito na matutuwid kung ninanais natin ang mabuting pamumuhay dito sa mundo. Dahil tunay na mabuting pamumuhay dito sa mundo ay hindi nasusukat sa pamagitan ng material na mga bagay. Hindi ito nasusukat sa laki ng iyong sweldo. Hindi ito nasusukat sa ganda ng iyong bahay. Hindi ito nasusukat sa ganda o mahal ng iyong sasakyan at iba't iba pang mga material na bagay na ginagawang pamantayan ng mga tao sa pamumuhay dito sa mundo. Mabuting buhay na tayo ay mayroong sapat na panustos na natatanggap mula sa ating Panginoon at ito'y sinusuklian naman natin ng kabutihan din. Napapakinabangan natin ng ating mga sarili unang-una at magdudulot din ng pakinabang sa iba, insyaAllah. Mga gawaing mabubuti ng mga gantimpala nito, oo, ay matatanggap natin sa kabilang buhay. Subalit ang kabutihan ng mga ito ay papakinabangan din natin dito sa mundo. Ang titingnan natin, hindi ba't ang Muslim na matuwid, ang mananampalataya na matuwid, na sumusunod sa mga isinabatas at lumalayo sa mga ipinagbabawal, hindi ba siya ay nailalayo sa mga problema at suliranin? Hindi ba siya ay nalalayo sa mga kaguluhan dahil siya ay nagpapakamatuwid? Samantalang yaong tao na hindi nagpapakamatuwid, sabihin man natin siya ay mananampalataya o hindi mananampalataya,
Hindi ba tatatagpuan niya ang kanyang sarili na palaging nasa suliranin? Dahil sa kanyang pagkakagawa sa mga kasalanan at mga masasamang gawain, sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, at dagdag pa rito ang kanyang palaging pag-aalala tungkol sa dunya dahil ang mundong ito ay labis na niyang pinahalagahan sa halip na sa kabilang buhay, katulad ng kung paanong nagpapahalaga sa kabilang buhay ang mga mananampalataya. Napakalaki ng kanilang pinagkaiba. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ganito tayo na nagsisikap na magpakamatuwid, ay mas dapat tayo na magsikap pa dahil sa pamagitan lamang nito ay magkakamit tayo ng motivation na magpatuloy dito. Walang anumang bagay ang magdudulot sa atin na magpakamatuwid liban na lamang sa pagdaragdag pa o pagsisikap pa sa pagpapakamatuwid, katulad ng kung paanong ang iman ng pananampalataya ay nadaragdagan sa pamagitan ng pagsunod at nababawasan sa pamagitan ng pagsuway kay Allah. Katulad nga ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidalika falyafrahu." Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng kabutihan na ito na inyong nakakamit ay mula kay Allah. Biyaya ni Allah at dulot ng kanyang habag. Na dahil dito ay marapat kayong malugod, marapat kayong magbunyi, marapat kayong magpasalamat. Huwa khairum mimma yajmaun. At ang mabubuti na matatanggap ng mananampalataya sa kanilang mabuting pamumuhay ay mas mainam kaysa sa ano pa mang matitipon ng mga hindi mananampalataya. Kaya nga sinabi ni Allah ng ilang mga ulit sa mga aya sa Quran, "La yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad." Huwag na huwag kang magpapalinlang sa mabuting pamumuhay ng mga hindi mananampalataya sa kanilang mga bayan, dahil ang tunay na mabuting pamumuhay ay ang pamumuhay ng mananampalataya. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ating pakikinig sa mga pangaral, ay marapat lamang na tiyakin natin na ito ay hindi pumapasok sa ating tainga at lumalampas naman sa kabila. Ang mga pangaral, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi abala sa atin, hindi abala na bumabawas sa ating mga oras na sana'y ginugugol natin sa pagnenegosyo, pagtatrabaho o paglalaro at iba pang mga pinagkakabalahan ng mga tao. Ang mga pangaral, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng ito ay marapat nating tatanggapin, marapat nating paglalaanan ng panahon, dahil ang mga ito lamang ang paraan nang sa gayon ay magkakamit tayo ng mabuting pamumuhay. Dahil ang mabuting pamumuhay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay nakasalalay sa mabuting pagsunod. At ang mabuting pagsunod ay nakasalalay sa mabuting pakikinig. Ng pakikinig ng tao na ito sa mga aralin o sa mga khutba na katulad nito ay ginagawa niya ng pangaral ay tumatagos sa kanyang puso at kaluluwa at hindi lamang tagos-tagusan sa kanyang tainga. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alalahanin natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Alladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Silang mga nakikinig sa mga pangaral at pagkatapos nila itong marinig, ay sinusunod nila ito sa pinakamainam na pagsunod, o kaya ay sinusunod nila ang pinakamainam na mga pangaral na kanilang natutunan. Ulaika alladina hadahumullah. Sila yung mga ginabayan ni Allah. Dahil sila ang mga karapat-dapat sa gabay ni Allah. Silang mga nagsapuso sa mga pangaral at hindi lamang sila dumadalo sa pangangaral dahil lamang sa ito ay hinihiling sa kanila ng lipunan o upang magmukha silang banal. Bagkus ay ginagawa nila ito nang may pananampalataya at mayroong paghahangad sa gantimpala ni Allah at gayon din paghahangad sa kabutihan sa mundo at sa kabilang buhay.
At ganyan din sinabi nga rin ni Allah, wa ulaika hum ulul albab. At sila, yung mga nakikinig at nagsasabuhay sa kanilang mga napakinggan, bukod sa sila ang mga ginabayan ni Allah, sila yung mga tunay na may bukas na pag-iisip, na sila ang tunay na matalino, na siyang mga nagtitimbang sa kanilang mga gawain at silang mga nagtutuos sa kanilang mga sarili, na dahil dito sila ay palagiang aware o kaya ay nakababatid sa kanilang mga sarili na kahit ang mga hindi mananampalataya ay naniniwala ng pinakamataas na antas ng katalinuhan na maaring magkakaroon ng tao ay ang kanyang pagkakabatid sa kanyang sarili. Dahil ang tao na palagi ang nagtitimbang sa kanyang sarili, ay nalalaman niya na siya ay gumagawa ng tama at ito'y daragdagan pa niya. At nalalaman niya na siya ay gumagawa ng mali at ito'y iiwasan niya. Ang tunay na matalino lamang ang may katangiang ganito. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ang tunay na matalino ay yaong patuloy na nagtutuos sa kanyang sarili at tagahanda sa anumang bagay pagkatapos ng kamatayan. Alhamdulillah.